na makikita natin ang Lancelot ni Matt sa MPL Philippines Season 12 tapatan ng parehas na Kings of Sea, Smart Omega at RSG para sa game number 2. Compositions ay narito na rin. Pero sino ba yung may kalamangan dito? Kunyari mga Pokes, Tigil Wave. Well, kung Pokes ang pag-uusapan, masasabi ko na mas lamang ngayon yung RSG. Kasi meron silang Edith na alam naman natin, ang dami niyang crowd controls and may damage innate to. Yung, kumbaga, yung kuryente after the skill, diba, masakit-sakit din yun. At ngayon na, look at that. Ang kulit ni Nats at saka ni Light doon, no? Di nakadalawa agad eh. Kailangan nila talagang pigilan din ang isang Lancelot. So, yun yung magandang gawin ng RSG. And Smart Omega ngayon ay medyo magiging mabagal muna ang kanilang trajectory in terms of poking. At ganun pa rin, bottom lane or XP lane muna ang magtututukan. No, same format ang kanilang ginagawa rito. Kasi sobrang importante na ng level eh. Dapat pagbuhay ng first turtle, level 4 kayong lahat. Medyo mahirap na siyang gawin. Pero kasi kung i-delay mo naman yung first turtle, goods na goods lang eh. Pero dito sa emblem, again, yung Wilderness Blessing plus yung agility. 6 yung nakita ko eh, for Omega. Puro sapatos. Oo, sapatos yun. So, well, wala silang Quantum Charge. Si Keller lang ang meron. Pero on the side of RSG, 3 yung may hawak ng Quantum Charge, even itong si Light. So, doon pa lang, again, pupuuna na naman sila sa pag-ikot sa mapa. And Light, Edith is a basic attack type of hero. Diba? Yung, kahit yung primal rush niya, paglabas niya, bumibasic attack lang yun. Oo, doon sa Pylax, no? And ngayon, Irad versus 4. Aabot nga ba? Medyo napalalim yata si Kuya Irad. Sakto meron pang turtle after nito pero mabuhay din yata. Ooh! First blood para dito kay Matt. Grabe naman, tusok Godzilla pala si Sir Matt. And the first blood para sa kupunan ng Smart Omega. 3 seconds, mabubuhay na rin ang unang turtle ng ating game, like Aqua. At itong si Nats, sumisilip-silip na lang. Pero bibilisan Contest pa eh. nila, pero Ayan Matt na. pa rin makakakuha at hindi naaabot dito si Nats. So maganda ngayon na nangyayari para sa side ng Omega. No, RSG, maliit lang naman ang kailangang habulin na gold lead. Ayan na, ginugulo dito Ayun na, ah. si Kuya Nats naman na ngayon ang nagugulo. Ginamit ang Electro Final Blow. Meron pa dito ang paggamit ng kanyang Astral Agaw. Echo pero naagaw. Nagaw ba? Yan, Nagaw, nagaw. Gawin na walang retribution itong si Matt. Pinunish lang ni Nats yung, pagkakataon na yun, yung idea na yon. So, meron talaga siyang kakayahan to do so. Kasi nandiyan naman yung eye for an eye, may mga dashes siya, madali siya makakatakas. Knowing ng side naman ng Smart Omega, walang ganun klaseng lockdown. Nandiyan yung talo ni Chaco, yes. Pero, Tika na umalis yung kaluluwa ko sa katawan ko. Akala mo ikaw din yung friend rin na jungler kasi dito si Burrito din eh. Medyo nakaka-bad beats yun pagka naranasan. Pero dito si Light ha, dinada pa si Chuck, nagamit yung Mystic Gush. Maraming mga resources ang nagasta doon ng RSG. Parang nga gusto lang sabihin dito ng dalawang kupunan natin, lalo-lalo for RSG, hindi sila magdadalawang isip kung yun ang magiging maganda para sa kanila. Pero kailangan may ma-secure sila na kill against Omega. If ever na ganun ang kanilang gustong gawin na play, and look at Aqua. Wala siyang dash. Wala nang buhay, but it's just Smart Omega na naghahanap ng mga pwedeng i-poke against RSG. because walang purple buff si Matt sa pagkakataon na yun, hindi siya able na kunin yung kill. But then again, Chaco will fall down. Ito yung sinasabi natin na kapag nahuli ka ng RSG, almost impossible na makatakas ka. Hindi ka talaga makakatakas yun. Nandun yung taunt. Di ba? Yung energy eruption. Tapos yung combo ng isang light. Di ba? Yung ano ba tawag doon? I-German suplex ka. Ichabalibag. Ichabalibag. Oo nga, no? Ichabalibag pala yun, no? Noong mga bata kasi ako, yun yung tawag, eh. Ay, hindi ko naabutan. Pero ito maaabutan yata ng RSG yung purple buff dito ni Mata. Maaagaw pa nga ba? Pero makukuha na yata dito ni Matias. Na-secure niya nga. So meron poke dito para sa side Omega. Gumamit na rin dito ng Mystic Gush. By the way, si Aqua. So disengage for both. At ang daming mga ultimate na nagamit prior nun. Oo, Light, Aqua, tsaka si Nats. Wala silang mga ulti dito. Pero si Chakdoy, sabi niya, hindi, magtatabi muna kami ng turtle. 4 na members mula sa RSG nakaabang. And si Matt ay sumisilip lamang. Tinatansya niya kung maabot ba siya pag sinimulan niya yung purple buff at turtle, yung red. Ano ba yun? Nalito na rin ako eh. Wala din kasi siyang retry doon sa pagkakataon na yun ang puwersa ni Nats na gamitin just to secure that purple buff. And right now, at this very early, yun pa yung mas mahalaga kay Man. Gawin na naka-infuriate naman siya, yes, pero hold that thought. Purify. Oh, pero ginamit ang Purify, ay Petrify at Purify. Parehas naman na Fy.
para din sa Aray. dalawang teams. At ang sakit na nga ni Eto Max. Medyo max damage na later on ang ating makikita. But for RSG, ganda na rotation ang kanyang ginagawa. Op, andito rin si Ryota. Andun yung paglaso niya. Execution strike. Gagamitan? Hindi. Pero dun sa may bandang itaas. Task Force RSG activated. Basag ang first turret doon sa may top lane. At sila naman ngayon yung may hawak ng kalamangan. Alam mo, gusto ko lang din i-highlight yung hero ni Nats dito, yung Benedetta. Kasi kanina nung game number 1, sobrang andaling i-punish nung Terizla. Na kapag pumapasok siya, isang crowd control lang, able na yung Smart Omega na ma-burst siya. But right now with the Benedetta, mas marami siyang ways na makatakas. Oo nga. And sila pa yung mga top farmers ngayon. Tsaka kanina yung setup play niya sa taas, yung may petrify. Parang crucial din yon para ma-force lagi si Kelra na gamitin yung kanyang purify. Kaya nagiging maganda ngayon para sa RSG. At totoo nga yung sinabi mo na activated na ang Task Force RSG dahil limited na ngayon yung movement ng Omega. Ayun, sama-sama na sila dito. Kung skill ay gagamitin, nandun din yung Astral Echo. Habang penalty zone para kay Ryota! Okay, may pasok dito side ng Omega pero may damage na rin naman. Wow! Nice to the kill. Ang si Ryota pangakan na makukuha. Meron pang Mystic Gush if ever na gusto tumakas. Pero Kelra, somewhere si Matt, kukuha ng Torre dito against RSG. Pero aabot dito si Nats para dumepensa at makiklear pa nga ang minion wave gamit ang ulti niya. Uy, Matt dito at si Nats. Parehas may dash. Pero bitin na sa dash dito si Matt. Humahabol pa rin si Nats. Phantom Execution ay gagamitin niya. Pero dahil doon ay naagawan na ni Irad. Pero sa ng bottom lane, orange. si Emma na ang magiging target nila at si Kelra makakakuha ng kill. Ang dami nangyayari, top lane, bottom lane, activated ngayon ang buong mapa considering na third dead pa lang. Atin nakikita habang si Matt dito makikipaglaban sa totoong players ng RSG at nakukuha pa nga ang pagong. Tuloy-tuloy pa rin sila dito pero nandun yung Missing Crush. 4 members mula sa RSG. Pinagtulong-tulungan talaga itong Lance. Nats. And ang kailangan lang nilang isipin dito ngayon ay si Guerra. Wala pang dead si Guerra dito. At tuloy-tuloy lang yung pang-aabuso niya doon sa kalamangan niya pagdating sa mobility. Now it's all boiling down doon sa third keys to victory natin. Don't go empty-handed, take trades. Ginagawa ng parehas na team yun ngayon. Yes, nakuha nila yung turtle. Sige, patayin natin si Matt. Nakuha nila yung mga torre sa bandang taas. Sige, Yeah. Kelra, kuha ka sa baba. Nakakuha sila ng kill. Sige, Torre, kuha ka na naman. Top Paulit-ulit natin nakikita na nagpapalitan lang sila ng objectives. Ngayon, na yung mid lane yung gusto ng RSG, hindi ibibigay basta-basta ng Omega. Ayaw nila ibigay. Ayaw nila bitawan. Kasi sisikip nga naman talaga yung mapa dito ng Smart Omega. Kasi wala na rin dun sa may top lane eh. Basag na rin yung second turret doon. And B Aqua, my friend, okay, surpasses Kyrie in all-time kill leaderboard boards with 14. Hindi, kasi si Aqua, minsan ma-first blood din yan eh. Oo. So yung killer bird niya, kasi early bird. Tama. Makikita natin ngayon sa may middle lane, meron set of play na gagawin dito versus Irad, pero makunat ang Fredrin. Papasok Boom. ba ang RSG? 2.5 may gold lead para sa kanila. Habang yung Benedetta na si Nats ay nandun lang din sa may top lane at meron pang set up play na pwedeng gawin doon sa may purple buff ng side ng Omega. Ang sakit nung bagsak nung ultimate dito ni Irad, Oo. 2K. And tikan pang mapatay yung Mino dun. Imagine that, that's a Minotaur, that's Chakno. One of the most sustainable heroes na meron ng Smart Omega. Pero right now, yung 25% health tapos 75% crystalline shield na meron ng Fredrin, able to do that kind of damage. Now, again, Irad, wala siyang damage ngayon kaya hindi ganun kasakit yung Appraiser set, but it's still enough para i-show away yung members ng Omega. Yeah, Lord is up. Magsisimula ng pumwesto doon ng RSG pero humahabol si Nats ha. Si Kera ang kanya magiging punteriya. Pero masakit na si Dexter, nakikita natin yung damage doon kay Nats. Parang hindi mo mapapansin yung animation pero teka lang, ba't parang nangangalahati yung aking buhay at unang magtatagpo at magkakakindatan ang dalawang jungler natin dito sa may Lord Pit. Okay. 18k na lang ang HP at mukhang i-go-go Wala, si Matt ng mga hinahanap. Raiders. Pero pa suplex play para sa kanila. Ginamit ng Thorn Throw sa mga ng Phantom Execution. And Knight with a kill. Pero pang free hit para sa kanila. Pero sabi ng Omega pa rin naman na mag-penalty zone dito si Ryota. Meron Eto pang ba? asa lego Lord, para ah. sa kanila. Pero walang retribution ang side ng Omega. Kaya Irad ang makakakuha ng Lord. Talagang Ganda hinarangan nun. niya eh. Hinarangan pa niya yung vision ni Eto Max kasi pwedeng i-steal yun. Tinignan pa nga ni Eto Max eh. Teka, ito na lang pala yung buhay pero Kelra! Nuts! Oh no! Nuts this time! Sabi ni Kuya Nuts. Hindi lang siya Nats mako dito eh.
ano rin eh, Ano din? Let Maku. Let Maku. Tsaka sakit na ng damage ng mga dash niya. Yun yung mga ano eh, yun yung mga Benedetta na hindi mo i-expect yung damage eh. Yung bigla na lang puputok. Alam ko na. Ano? Nuts nunuot. Nuts Oo Nuno. nga, ayan. Kaya ang tawag sa mga fans ni Nuts ay Nuts Stan. Bakit? Nuts Stan. Okay. Tama. Tama. Ito may kita natin 6.2k gold lead para sa mga Raiders. Pwede silang gumawa ng play dun sa Ayan may top na. lane pero mauuna ang Barangay. Tatamaan pa nga dito ng Mystic Gush. Aqua with that kill. At si Nuts papasok na dito sa kanyang Electro Final Blow. Mapipilitan ng balayo. Pero ang Torres sa taas ang kanilang makukuha. Pwede pa nga yata yung may middle lane. Kapit lang mga kabarangay. RSG Philippines. Unti-unti na kinakatok yung base ng Smart Omega. Grabe yung lockdown na meron sila eh. Andun yung mga stuns. Tuloy-tuloy lang. And Aqua walang makaabot sa kanya rito. Nats, papasok na doon sa mismong base. Andun na naman yung mga Pajolen. And Matt, clearing out those minions. Pero magiging successful yung pagbasag doon sa gitang tore. Alam mo yung disiplina din ng RSG, right after taking down the third on the top lane, bumaba agad sila. Alam nila na nagbigay sila ng 3 ultimates at that instance. So, alis muna tayo. Palamig muna tayo. Hintay tayo ng another wave and let's try to take down the mid lane. Knowing na wala pang masyadong clear wave ang Smart Omega kasi si Eto Max, mas focus niya ngayon na patamaan yung mga members ng RSG and yung setup ay hindi pa mahanap ni Chakno kasi hindi naman sumasagad yung RSG. Nasa likod lang. Kumbaga, si Eto Max, Likod Gaming, ang RSG, dalawa yung lumilikod dito, si Evan tsaka si Aqua. Tsaka makikita mo rin yung pag-iingat ng RSG. No? Oo. Remember, yung Omega timers. At hindi na rin bago to sa Smart Omega. Sobrang daming beses na nila. Simula nung nabuo yung pagsasamahan ni Kelra, Chakno at Eto Max, marami na silang pinagdaanan na Ang kanilang mahihirap. kapatiran. Ang kanilang kapatiran, mahihirap na suliranin. Pero napagdaanan nila. Pero ngayon kasi tournament life eh. Ang pinaglalabanan dito, Onyx at Minana Evos, ang kanilang nakakadiinan pagdating sa standings. At importante makuha nila itong laban na to. Ito yung sinasabi natin na pag most crucial moments or critical moments, doon magmamatter. For RSG and Omega, sanay sila dahil parehas silang tinawag na Kings of Sea. Maganda ngayon ang ginagawa ng RSG, pero yung OMG, pwede din naman din pumasok doon at biglang manggulat dito sa pwesto at posisyon na ginagawa ng RSG. Okay, may plano dito. For the win ba? Ang sakit ng damage. diskarte, 18k yung buhay ng Lord. Pero si Nats, nagka-up lang ng minions. Iniispatan lamang dito ni Chakno kung gaano na ba kataas ang buhay. Pero papasok si Irada, Nats sa likod. Papasok na nga dito ang RSG, pero poke lang muna para sa kanila. Medyo makunat na ngayon ang ibang mga players ng RSG, kaya naman hindi na gano'n na basta-basta kadali para sa Omega na pumasok. Pero pantuan dito at meron mga damage na ibibigay agad si Ryota pero makakapag-flicker out. Oh, wow. Kaya naman, Ira dito ay mag-change target na lang muna at napakahaba ng mga nangyayari at napakagandang sayaw ang ipinapakita para sa atin. Pangangalahati pa nga ang buhay dito ni Matt. Sumama pa na buhay dito ng Lord. Pero RSG Light mukhang papasok pa nga. Dito meron pa set up play para sa kanila. At Matt mamamatay na nga sa kamay dito ni Light. At ang habuli po si Ryota. Unti-unti na nga ang makukuha ang buhay niya dahil hindi na makakatakas pa. At samahan mo pa na isa. Kailan makukuha nila? Tatlo ang bagsak para sa Smart Omega. This might be it. Irad, magre-ready na sa Chakno. Ngayon ang puntirya nila. Oh! Eman with a kill. At ito na nga, RSG. Unti-unti na Walang nga minions! nagbe-base Walang na. minions! Pero walang minions Walang at minions! buhay si Eto Max. Makakapag-push ba ang RSG? 6 Makakahinga ba? 6 na segundo bago mabuhay si Matt. Pero ito lang ang minion wave ng RSG. 1, 2, 3.